Hi mga ka-Bible, Thursday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Marcus chapter 9 verse 2 hanggang 13. So ito po yung mabasa natin. Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroroon, nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagningning sa kaputian ng kanyang kasuotan. Walang sino man sa lupa ang makapagpaputi ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti po na nandito kami. Gagawa po kami ng tatlong kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para sa kay Elias." Nasabi ito ni Pedro sapagkat sila ay takot na takot. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Nang tumingin sa paligid ang mga alagad, wala na silang ibang nakita maliban kay Jesus. Nang sila'y bumaba na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan sa isa't isa kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, "Bakit po sinabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias?" Tumugon siya, "Darating nga muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit bakit sinabi din sa kasulatan na anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Subalit sinasabi ko sa inyo, dumating na nga si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang nais nila, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya." So yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Marcus chapter 9 verse 2 hanggang 13. Sana po is nagustuhan nyo yung Bible verse na binasa at shinare ko sa inyo ngayong araw. At kung nagustuhan nyo, please follow, like, and share the videos at subscribe din kayo sa aking YouTube channel. Magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan dahil ang second coming ng Panginoong Jesucristo ay malapit na pong dumating. Magbabautismo sa tubig para sa kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa Biblia, "You cannot enter to the kingdom of God unless you become born again." So keep safe. God bless. Always remember, Jesus loves you. Bye-bye. Hi mga ka-Bible, Thursday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Lucas chapter 9 verse 46 hanggang 48. So ito po yung mabasa natin. Ang pinakadakila. At nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ang sino mang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang magpakumbaba sa inyong lahat ay siyang magiging pinakadakila. Ang mapagkumbaba sa inyong lahat ay siyang magiging pinakadakila." So, yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Lucas chapter 9, verse 46 hanggang 48. So, keep safe. God bless. Always remember, Jesus loves you. Bye-bye.